Mula sa kaharap niyang laptop, ay mata-mo niyang pinanood ang napakaamong mukha ng dalagang si Emmy. Kitang-kita niya ang pagsilay ng pilit ng ngiti sa labi nito, habang kausap niya sina Warlow at Dindy. Kapansin-pansin rin ang pamumugto ng singkit nitong mga mata. Balita rin niya ay hindi nito ginalaw ang kanyang agahan. Masakit iyon sa loob niya, ang isiping galing ang babae sa pag-iyak, ay parang nadudurog ang puso niya. Ang isiping nahihirapan ito, ay parang ikamamatay niya. Emmy, anes niya habang masuyong nakatitig sa mukha ng dalagang nasa screen ng laptop. Tila may sariling isip ang kanyang kamay na umangat, at kusang humapload sa screen ng laptop. Itinapat na iyon sa mismong tapat ng pisngi ng dalaga. My beloved Emmy, I'm so sorry. Masuyo niya itong tinitigan na para bang kaharap niya mismo. Kitang-kita rin ang pagsisisi sa kanyang mga mata. I'm really sorry. Naramdaman niya ang pamimigat ng dibdib, at ang paghapdi ng kanyang mga mata. Hindi niya iyon sinasadya. Natangay lamang siya ng labis na paninibugho, at labis na pagmamahal. Labis-labis siyang nagsisisi na nasaktan niya ito. Kung pwede lang sanang ibalik ang oras ay kanina pa niya ginawa. Natigil siya sa paghaplos sa screen, nang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niyang dinampot iyon nang makita niyang ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan ang tumatawag. What's the news? Master, tinakasan ni Lady Emmy si Warlow Guzman. Hindi niya napigilan ang pag-usbong ng kanyang ngisi sa narinig. Tila isa iyong napakagandang balita. Tulungan niyo siyang makatakas. Master, tila naman hindi makapaniwala ang kanyang tauhan. You heard me. Itutuloy pa ba namin ang pagkidnap sa kanya, Master? No need. Let her live with freedom, but make sure to look after my woman. Make sure she's always safe. Masusunod, Master. One more thing, huwag na huwag niyong hahayaan na mahanap siya ni Indigo. Opo, Master. Nang matapos ang tawag, ay napunta ang tingin niya sa dingding kung saan nakasabit ang malaking portrait ng dalaga. Kuhang-kuha ng pintor ang detalye ng mukha nito. Sa larawan na iyon ay matamis ang ngiti ng dalaga, at nagniningning ang mga mata nito. Anang sarili, darating ang araw na kusa siyang ngangitian ng matamis ng babae. Balang araw ay magiging kanya ito. Pangako niya sa sarili, by hook or by crook, aangkinin niya ng buo si Emmy Valdez. Muli niyang tinitigan ang mukha nitong nasa portrait. You're mine, mine alone. Samantala, kumabog ng malakas ang dibdib ni Emmy. Muli niyang nilingan ang pinto ng hospital. Please Lord, huwag sanang makahalata agad si Dindy na sobrang tagal ko na sa CR. Mahinang asal niya. Hindi pa naman niya alam kung paano siya makakalayo sa lugar, dahil wala naman siyang kahit ni singkong dulang. Miss, sayo ba to? Napalingon siya sa nagsalita. Bumungad sa kanya ang lalaking may hawak na kulay pink na panyo. Halos magkasing tangkad lang sila ng lalaki. Nakasuot ito ng itim na t-shirt na tinurnuhan niya ng rugged jeans. Moreno ang balat nito. Top knot ang estilo ng gupit nito, na tila may highlight na pula. Oval shape ang mukha nito. Kapansin-pansin ang kanang kilay nito na may maliit na pilat sa dulo. Upturned ang mata nitong hindi biniyayaan ng mahabang pilak mata. Sakto lang ang tangos ng ilong nito. Medyo malawak naman ang bibig nitong tila anumang oras ay nakahandang ngumiti. Ma'am Emmy, napalingon siya sa pinagmulan ng sigaw. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib niya, nang makitang si Dindy iyon, kasama nito si Warlow at ang dalawa niyang bodyguard. Dala ng pagkataranta, ay hinila niya ang lalaking may hawak na panyo. Tila nagulat ang lalaki, ngunit sa huli nagpatangay na rin ito. Tinakasan niyo ba yun, miss? Mamaya na ang chika, pwede ba? Napakamot naman ng ulo ang lalaki sa tinuran nito. Ma'am, tumigil na kayo, please. Narinig pa niyang sigaw ni Dindy. Nilingan niya ito at kitang-kita niyang hinahabol sila ng mga ito. Dal iyan mo kasi. Ang kupad mo. Napakamot na lang sa ulo ang lalaking basta na lang niyang tinangay. May alam akong pwedeng pagtagwan, miss. Hindi na. Pupunta ako sa best friend ko. Tutulungan ako nun. Pumara ang lalaki ng taxi at pinuna siyang sumakay. Narinig pa niya ang ilang ulit na pagtawag sa kanya ni Dindy, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na pumasok sa loob ng sasakyan. Matutunton ka nila kung pupunta ka sa mga kakilala mo. Napaisip si Emmy, may punto nga ang lalaki.
Sa yaman ni Dark Indigo ay siguradong napaimbestigahan na siya nito. Siguradong alam na nito kung sino ang mga taong malapit sa kanya. Doon ka na lang sa amin magtago, miss. Safe ka doon. May alam akong bahay na pwede mong upahan. Pero wala naman akong pera. Sakto, miss. May alam akong trabaho para sa'yo. Nakangiti ito at nagniningning ang mga mata. Sa ngayon, pautangin muna kita. Pero may interes ha. Muli niyang sinipat ng tingin ang lalaki. Medyo may bad boy look ito, pero sa ngiti nito ay mukha namang wala itong masamang balak. Magkano ang interes? Para sa'yo, miss, 200 na lang yung 1,000. Ba't ang mahal? May lahi ka bang Bombay? Mura na kaya yun? 3 months to pay naman eh. Umiling-iling si Emmy. Ganito, take it or leave it, 50 pesos sa 1,000, 6 months to pay. Napakamot naman ng ulo ang lalaki. Ano ba yan? Ang tindi mo tumawad, miss. Ano na? Papautangin mo ba ako? Napabuntong hininga na lamang ang estranghero. Sige na nga. Nahiya naman ako sa'yo, miss. Sumili ang ngiti ng dalaga. Huwag mo na akong tawaging miss, Emmy na lang. Doon na lang sa miss, mas komportable ako doon. Nagkibit-balikat na lang si Emmy. Ikaw, anong pangalan mo? Tadeo Miguero, miss, you can call me Tado for short. Tado. Sumili ang pilyang ngiti sa labi ng dalaga. Bagay sa'yo. Tado short for tarantado. Anang isip ng dalaga. Pinaseryoso ni Emmy ang kanyang mukha. Pinandilatan rin niya ang lalaki. Ikaw Tado ha, hindi mo naman siguro ako ginugoyo no? Kumuyam siya ng kamao at ipinakita ito sa kanya. Ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, may background ako ng taekwondo. FYI lang, black better ako. Napabumismis naman ang lalaki, tila hindi naniniwala. Seryoso ako. Hindi lang yan, strong ako. Magaling akong manghampas ng 2x2. Hindi naman nawala ang ngiti ng lalaki. Huwag kang mag-alala, miss. May sinasanto akong batas. Mukha lang akong criminal. Pero count on me. Pwede akong maging superhero mo. Knight in shining armor lang ang peg. Hoy ikaw, kung may balak kang pormahan ako, uunahan na kita. Taken na ang kagandahan ko. Natawa naman ng malakas si Tado sa sinabi nito. Hinampas siya ni Emmy sa braso. Hindi ako nagpapatawa. Pinigil naman ni Tado ang kanyang tawa. Oo na, noted. Taken na ang kagandahan mo. Muli itong humagalpak ng tawa. Anang sarili ng babae, hindi pang jowa material ang lalaki, ngunit papasa namang kaibigan ito. Pwedeng-pwede ito sa tropa nila. Kahit mukhang mas may edad ito kaysa sa kanya. Ngunit ang tanong, dapat ba siyang magtiwala sa estrangherong nasa kanyang harapan? Tado's place. Hindi maiwasang kilabutan ni Emmy, nang makita ang pinagdalhan sa kanya ni Tadeo Miguero. Matapos silang bumaba sa taxi, ay sumakay sila sa tricycle. Tumigil sila nang marating nila ang makipot na eskinita. Naglakad na lang sila papasok, dahil hindi makadaan ang tricycle sa kipot ng daan. Dagdag pang ang daming tambay sa gilid ng mga dikit-dikit na bahay. Hoy Tado, remind ko lang sa'yo black belter ako. Pinandilatan niya ang lalaki. Pilit siyang nagtapang-tapangan. Ngunit sa totoo lang, ay parang gusto na niyang umatras at tumakbo palayo sa lugar. Huwag kang mapraning miss. Safe ka dito. Hindi ka gagalawin ng mga yan. Sagot kita. Puno ng kay-abangan na turan ni Tado. Siguraduhin mo lang yan. Baka hindi mo alam, may kamag-anak akong mafia boss. Pagbabante niya sa lalaki. Natawa naman si Tado sa tinuran ng babae. Sabi ko naman sa'yo diba? May sinasanto akong batas. Ayoko pang matsyugi miss. Hindi na lang umimik si Emmy. Hiling niya sa isip, sana hindi siya nagkamaling pagkatiwalaan ang lalaki. Ilang tambay pang nagiinuman at nagsusugal ang nadaanan nila, ngunit para bang himalang tila hindi nila nakikita ang dalaga. Walang kahit sino man sa kanila ang pumansin sa kanya. Inaasahan pa naman niyang sisipulan siya ng mga ito, o kaya ay babastusin. Pasok ka miss. Napatingala si Emmy sa up and down na bahay. Gawa ito sa semento, kulay light blue ang pintura ng bahay. Gawa sa jealousy ang bintana nito, na may rehas na gawa sa pinong bakal. Muling iginala ni Emmy ang paningin. Bukod tangi ang bahay na ito. Parang ito lang ang may maayos na istruktura sa paligid. Ang karamihan ay gawa rin naman sa semento, pero hindi nakapalitada.
Ang iba naman ay tagpi-tagping plywood at yero. Ang iba naman ay tagpi-tagping tarpaulin mula sa nakaraang halalan. Ito ang bahay na pinakamaganda rito, miss. Pero mahal po ang upaha. Doon na lang sa mura. Sandali siyang nilingon ni Tado, ilang sandali din siya nitong tinitigan na parang sinusuri. Naku, punuan na doon, dito ka na lang miss. Papautangin naman kita eh. Nagpatuloy ito sa pagpasok sa loob ng bahay, kaya naman wala na siyang choice kundi ang sumunod na lang. Gusto mo lang yata akong ibaon sa utang eh. Nagkamot naman ng ulo si Tadeo Miguero. Lugi nga ako sa'yo miss. Ang baba ng interest na gusto mo. Huwag lang reklamador dyan. Kung ayaw mo sa interes na sinabi ko, huwag mo na lang akong pautangin. Tila naman nagulat si Tado sa sinabi niya. Gumuhit ang pagtataka sa mukha nito. Huwag mo akong pautangin. Bigyan mo na lang ako, parang ayuda ba? Ano ba yan miss? Ang tindi mo. Mahina siyang natawa sa reaksyon ng lalaki. Maya-maya lang ay iginala ni Emmy ang tingin sa paligid. Walang masyadong laman sa loob ng bahay. Maliban sa retan sala set, may dalawang pintuan. Ang isa ay pinto ng kwarto, at ang isa naman ay patungo sa kusina. Diyan ako sa kwartong yan, turo pa ni Tado sa pinto. Sa taas naman ng kwarto mo miss. Nang umakyat sa hagdanan si Tadeo, ay sinundan rin niya ito. May 5 kwarto sa taas, leon lang at tila walang umuako pa roon, dahil nakakandado pa ang mga iyon. Dahil espesyal ka miss, iyong pinakamalaki ang ibibigay ko sa'yo. Dinala siya nito sa pinakadulong silid. Malawak nga ang kwarto. Mayroon na rin itong 16 inches flat screen TV. May sofa sa loob at mayroon na ring banyo. Isang pintuan pa sa loob ng silid ang binuksan ni Tado. Hindi na hassle dahil meron ka na ring kusina dito. Nang sumunod siya sa loob, ay bumungad sa kanya ang maliit na lababo. Mayroong gas stove, rice cooker at mga gamit sa kusina, gaya ng kaldero, pinggan, kutsara, at iba pa. Halatang bago rin ang lahat. 2,000 kada buwan rito, puwera, kuryente at tubig. Pwede mong gamitin ang lahat ng gamit dito. Nil-on talaga yan para sa'yo miss. Ang mahal naman ng upa. Hindi niya itinago ang pagrereklamo. Nako, ang kuripot mo talaga miss. Sige na nga, bigyan kitang discount. 1,500 na lang kada buwan. Knows mo na ha, wala akong pang down. Huwag kang mag-alala miss, hindi uso ang down payment dito. Tinungo nito ang bintana ng silid at binuksan iyon. Talaga, ang bait naman ng may-ari. Nilingan siya ni Tado. Ilang sandali niya itong tinitigan. Bibili ako mamaya ng damit para sa'yo. Salamat. Ngumiti siya ng tipid. Ililista ko yun sa utang mo. Nawala tuloy ang ngiti niya, dahil sa sinabi ng lalaki. Huwag mong lakihan ang interes ha. Hindi ko na yun papatungan ng interes miss. Nahihiya ako sa pagkakuripot mo. Hindi na lang umimik ang dalaga. Pinanood na lang niya kung paano binuksan ni Tado ang ilang bintana. Tado, pwede ba akong makahiram ng cellphone? Automatikong napalingon sa kanya ang lalaki. Puno ng pagtatakang tumitig ito sa kanya. Kailangan kong tawagan ang pamilya ko. Pero baka matunten ka ng mga humahabol sa'yo miss. Hindi ko naman ipapaalam kung nasan ako eh. Totoo naman iyon. Gusto lang niyang ipaalam na nasa safe siyang lugar, para hindi sila mag-alala kapag nabalitaan nila ang pagtakas niya. Sige ganito na lang, ibibili na lang kita miss. Pero hindi ako sigurado, miss Titignan ko muna kung kasya ang budget ko. Pahiram na lang kasi ako. Ungot niya. Nako, hindi ko pwedeng ipahiram sa'yo tong CP ko. Baka makita mo yung skandal namin ng jowa ko. Hindi naman naiwas ang pamulaan ng pisngi ang dalaga sa narinig. Hintayin mo na lang kung pwede kitang ibili. Tumango na lang siya bilang tugon. Matapos iyon ay iniwan siya sandali ni Tado. Pagbalik nito ay may bitbit na siyang mga damit. May dala rin itong groceries. Binilhan din siya nito ng keypad na cellphone. Nakasave na roon ang number ng lalaki, para raw makontak niya ito sakaling may kailangan siya. Nagawa niyang i-text ang kanyang mga magulang. Sinabi niyang matatagalan bago siya umuwi. Sinabing niyang safe naman siya, kung saan siya naroon, ngunit wala naman siyang natanggap na kahit anong reply mula sa mga ito. Nang sumunod na araw ay pinuntahan nila ni Tado ang sinasabi niyang trabaho. Dinala niya ito sa pagawaan ng plastic wares. Ang ibinigay na trabaho sa kanya ay sa inventory.
Malaki din ang pasahod. Dahil 25,000 a month. Anang isip ng dalaga, hindi na siya magtataka kung mauwi sa pagkalugi ang pagawaan dahil sa malaking pasahod. Naging maayos naman ang 2 buwan niya sa bahay na iyon. Maingay nga lang pero never naman siyang nabastos. Bihira lang din sila magkita ni Tado, kahit nasa isang bahay lang naman sila. Minsan sa isang linggo ay nagdadala ang lalaki ng groceries sa kanya. Ayuda raw galing sa mayor nila. Ganon raw kabungga ang mayor ng lugar nila, linggo-linggo kung magbigay ng ayuda. Naging kampante siyang maayos na ang lahat. Malayo na si Dark Indigo sa kanya. Hindi na siya nito masasaktan. Nakahanda nang matulog ang dalaga, nang mabulabog siya sa sunod-sunod na katok sa pinto. Miss Emmy, buksan mo to. May emergency. Boses iyon ni Tado. Kaagad niyang hinablot at isinuot ang silk robe na kat-erno ng suot niyang pantulog. Makabulabog para namang may sunog. Reklamo pa niya bago tinungo at buksan ang pinto. Mabilis na pumasok si Tado sa loob ng silid niya. Hoy! Ba't ka pumasok ha? Hindi naman siya pinansin nito. Sa halip ay tinungo nito ang bintana. Nakita niyang sumilip roon ang lalaki. Dahil sa kuryosidad ay lumapit rin siya, at sumilip sa bintana. Nanindig ang balahibo niya sa nakita. Napakaraming kalalakihang nakasuot ng itim na polo, pantalon at cap ang nagkalat sa paligid. Lahat sila ay may hawak na mga armas. Nasundan nila tayo. Puno ng kaseryosohang turan ni Tado. Sigurado ka ba? Marahan itong tumango. Muling iginala ni Emmy ang tingin. Noon niya nakumpirmang totoo nga ang sinasabi ni Tado. Kitang-kita niya ang pagdating ni Warlo Guzman. Kumabog ng malakas ang puso niya. Hindi ako pwedeng makita ni Indigo. Nag-hysterical ang isip niya. Naramdaman niya ang panlalamig ng buo niyang katawan. Ayokong bumalik kay Indigo. Hindi na niya napigilan ang sariling mapaluha. Tila kasi biglang rumagasa sa isip niya ang alaalang ibinaon na niya sa limot. Huwag mo akong ibigay sa kanila. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata nito. Huwag kang mag-alala miss. Hindi kanila makukuha. Muli siyang sumilip sa labas ng bintana. Kitang-kita niyang kinausap ni Warlo ang mga kalalakihan. Nang inag ang buong katawan niya. Anang isip niya, hindi maaaring masayang ang 2 buwang pagtatago niya. Hindi siya pwedeng matuntan ni Indigo. Tila bumalik siya sa huwisyo nang maramdaman niya ang pagkirot ng kanyang tiyan. Napahawak siya roon. Hindi rin niya naitago ang pagniwi. Miss, may dugo. Nakita niya ang panlalaki ng mata ni Tado, habang nakatingin sa kanyang binti. Sinundan niya ang tingin ng lalaki. Ganon na lamang pagkatigagal niya, nang makita ang pulang likido umaagos sa binti niya. Bago pa siya makahuma, ay naramdaman niya ang panlalabo ng paningin niya. Miss, naramdaman pa niya ang paghawak ni Tado sa kanya, bago siya lumunin ng dilim. Mama, gising na. Naalimpungatan si Emmy dahil sa magaang sampal sa kanyang pisngi. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang 3 taong gulang na batang lalaki. Comb over fade ang estilo ng gupit nito. Manipis lang ang itim na buhok ng bata. Makinis at maputi ang balat nito. Unang tingin pa lang ay mahuhulaan na agad, kung saang angkan ito kabilang, dahil sa kulay kayumanggi nitong mga mata. Anang sarili, galing kay Dark Indigo, isa siyang walastic sharpshooter. Kung mayroon man siyang pinagpapasalamat sa nangyari, iyon ay ang pagdating ni Hyde sa buhay niya. Galit siya sa ginawang pananimantala sa kanya, ngunit kailanman ay hindi siya nagtanim ng galit sa bata. Para sa kanya ay isang biyaya ang pagdating ni Hyde. Ito ang kanyang lakas, ito ang pinakamahalagang bahagi ng buhay niya. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Inaantok pa rin ang kanyang diwa. Tulog muna tayo baby, total day off ko naman. Naramdaman niya ang paghila ng bata sa kanyang kamay. But mama, we need to pack our things. The bad guys are outside the house. Tila sa isang iglap ay nagising ang dugo ni Emmy dahil sa narinig. Automatiko siyang napabalikwas ng bangon. Anong sabi mo? Hindi niya naitago ang panlalaki ng mga mata. The bad guys are outside the house. They are looking for you. Kung ganon, nasundan na naman sila. Dali na baby. Kunin mo yung mga importanteng gamit mo. Bumaba siya ng kama, at kinuha ang isang backpack.
Pumunta siya sa cabinet at basta na lang ipinasok sa loob ng bag ang mga nadampot niyang gamit. My things are already on my bag, ma. Ang tagal mo po kasi magising eh. Nilinggan niya ang anak bago niya isara ang backpack. Good boy. Nasaan ang Uncle Tado mo? Bago makasagot ang bata, ay bumukas ang pinto ng kwarto nilang mag-ina. Iniluwa noon ang kanyang hinahanap. Pumasok mula roon si Tadeo Miguero. May dala rin itong backpack. Tado, nasundan na naman tayo. Oo miss, kailangan nating makalabas agad. Naka-ready na ba ang mga gamit niyo? Bago pa siya makaimik, ay nakita na nito ang isang traveling bag na pinaglagyan ni Hyde ng kanyang gamit. Mabilis na lumapit si Tadeo at kinuha nito ang bag. Tara na miss, sa likod tayo dadaan. Akmang susunod na sila kay Tado, nang umalangaw ang malakas na putok ng armas. Hyde, mabilis niyang niyakap ang 3 taong gulang na bata. Automatiko ring napunta ang tingin niya kay Tado, kasabay ng pagguhit ng gitla sa kanyang noo. Bakit may bar ilan? Hindi ko rin alam miss. Ang tanging nakita ko lang ay ang pagdating nila. Sa loob ng 4 na taong pagtatago nila, at paglipat-lipat ng lugar ay ngayon lang naranasan ni Emmy ang ganito. Madalas niyang makitang may dalang armas ang mga tao ni Dark Indigo, ngunit ngayon lang humantong sa bar ilan. Halos 3 beses sa isang taon kung lumipat sila ng bahay, dahil palagi silang natutunto ng mga tauhan ni Dark Indigo. Labis naman niyang pinagpapasalamat dahil sa nakalipas na 4 na taon, ay hindi sila iniwan ni Tado. Milyon na siguro ang utang niya sa lalaki, dahil kahit minsan ay hindi siya nagbayad kahit 5 dulang. Muli silang nakarinig ng palitan ng putok, kaya lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa anak. Mama, natatakot po ako. Huwag mong pansinin yun baby. Napalakas lang ang volume ng TV ng kapitbahay. Huwag kayong lalabas miss. Mas safe kayo rito. Titignan ko lang kung anong nangyayari sa labas. Bago pa siya makaimik, ay binitawan na ni Tado ang bag at mabilis ang hakbang na tinungo ang pinto ng silid. Muli pa silang nakarinig ng putok, kaya naman napakubli na lang sila sa sulok, at lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanyang anak. Ilang sandali pang nagpatuloy ang putukan, hanggang sa unti-unting nawala. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Tapos na ba? Wala na ba ang mga tauhan ni Indigo? Maya-maya lang ay marahas na bumukas ang pinto ng kanilang silid. Nang mapunta ang tingin niya roon, ay bumungad sa kanya ang matangkad na lalaki. Undercut pa rin ang gupit nito, pero wala na ang artificial na kulay. Tila nag-matured rin ang hitsura nito, ngunit walang duda, kay kasig pa rin talaga ng lalaki. Indigo, hindi na niya napigilan ang pangangilad ng kanyang luha. Tila biglang bumalik ang takot na kanyang nadama noon. Anang sarili, wala na. Game over na. Dumating na ang araw na labis-labis niyang kinatatakutan. Finally found you. Walang kemo emosyon ng kulay kayumanggi nitong mata, habang nakatitig sa kanya. Umiling-iling na lang si Emmy, kasabay ng pagtulo ng luha niya. Stop your kind of game. Let's go home now. Pabayaan mo na lang kami. Indigo. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata nito. Hayaan mo na lang kaming mabuhay sa klase ng buhay na mayroon kami. Nag-igting naman ang panga ng lalaki. Kung ayaw mong sumama, isasama ko ang anak ko sakin. Inilang hakbang nito ang pagitan nila, at marahas na inagaw ang bata sa kanya. Mama, umiling-iling na lang si Emmy, kasabay ng pagtulo ng luha niya. Parang awa mo na Indigo. Huwag mong gawin sakin to. Lalo siyang napaiyak. Mama, iniabot ng bata ang kamay niya nang bigla niya maabot iyon, ay naabot na ito ni Indigo. Nilingon ng bata si Indigo. Kitang-kita ang pamumula ng mga mata nito dahil sa galit. Let me go pangit. Agad na napunta sa bata ang tingin ni Dark Indigo. Lumamlam ang mga mata nito. Sinong pangit kiddo? Ako ba? Ako lang naman ang daddy mo. Hindi naman siya tunog galit. Parang casual lang itong nakikipag-usap sa bata. Wala akong daddy. Kumawag-kawag ang kanyang anak. Pues ngayon, meron na. Muli siyang tinapunan ng tingin ni Dark Indigo Villacorda. Nabura ang emosyon nito sa mata at nag-igting ang kanyang panga. Isasama ko ang anak natin Emmy. Nasayo na kung sasama ka o hindi. Ayoko sayo. Bad ka. I don't like you. Pinagpapalo siya ni Hyde sa dibdib nito, pero tila hindi naman iyon ininda ng lalaki.
Mama, pumalaho ng iyak ang bata, nang magsimulang humakbang si Indigo paalis habang karga-karga ang bata. Hide baby. Tila kusang humakbang ang mga paa ni Emmy pasunod sa kanyang mag-ama. Nang makalabas sila ng bahay, ay para siyang nawalan ng lakas sa nakita. Nakabulagta sa labas ang mga taong may taman ng mga armas. Kinilabutan siya nang makita niyang duguan ang mga ito. Naramdaman niya ang panginginig ng tuhod, nang makilala niya ang ilan sa kanila, walang iba kundi ang ilan sa mga kapitbahay nila. Sa hitsura ng mga ito ay hindi maitatangging patay na ang mga ito. Lalo tuloy tumindi ang galit na nadarama niya para kay Indigo Villacora. Ngunit ang puot na kanyang nadarama, ay napalitan ng takot nang maalala niya si Hyde. Kaagad napunta ang kanyang tingin sa kanyang anak. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag, nang makitang tinakto ni Indigo ang mata ng bata gamit ang kamay nito. Iginala niya ang paningin, at pilit hinanap kung nasan si Tado. Hindi niya maiwasan ang mag-alala sa maaaring sinapit ng lalaki. Nang makapasok siya sa loob ng van, ay kaagad iyong isinara ng tauhan ng lalaki. Noon na rin pinakawala ni Indigo ang bata. Mabilis naman lumapit sa kanya ang anak at niyakap ito. Let's talk about our son Emmy. Mahinahon na ang tinig nito. Hindi siya umimik. Nanatili lang siyang nakayakap sa anak, habang hinahagod ang likod ng bata. He will have what he deserved. Walang bastardo sa pamilya namin. Ibibigay ko sa kanya ang apelyido ko. Hindi pa rin kumibo ang babae. Ni hindi siya nito tinapunan ng tingin. Whether you like or not, we will get married.